Against women. At saka kasama rin po yung National Children's Month. So bago po ang lahat, inaanyayahan po natin muling matuto sa mga bagay-bagay na i-discuss ko sa amin ng aming mga panaulim, hindi po ni Mandia. Lord, we pray na patuloy niyo po pag-iingatan yung mga kasama po namin na wala pa dito. Kung paano niyo po kami ingatan, ganoon din po pag-iingat na ibigay niyo. Bless this place, O Lord, hanggang matapos po kami sa aming mga gawain. Sa ilamang po ang pinakamataas ng papuri at magsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name, Amen. Kaya, reports muna, reports. Reports daw muna. Baka January na. Okay, sa mga mag-birthday po ng November and December, itaon naman natin sila. O, sila ulit pala. Wala pa yung isa eh. Mamaya na siya batiin. Ganyan ang sexy. Wala, nasa baba eh. Dito po ba si Tap? Wala ano. So, tuloy na tayo hanggang kay Ma'am Mayo. So, bago ang lahat, si Netch Itay. Itay! Sino yan? Sino yan? Tingnan nyo na lang kung sino to, ha? Last na. Sino to? Sino yan? Sino yan? Ikaw yan kasi lalaki. Sino? Check Malo. Check natin. Kaya pinakitago yung mga picture sa YouTube. Ready na ba kayo sa mga picture nyo? May dumating. Balikan lang natin. Yan. Hindi mo nalaitin mo, hindi. Subukan. Subukan. Bumabalik ka. Sino yan? Sino yan? Ikaw mo? Sino yan? Ikaw yan, Teacher Ai? Mami na sino? Tignan niyo kung sino, ha? Eto, sino to? Ayan, check na lang yan. Check natin. Yung mga picture nyo, maya-maya ng paunti, lalo CPD, PNCO.
ang lahat. Ma'am BI, thank you po sa pag-invite. Ang saya pala dito, no? Pag kayo ang kasama. Bakit yung mga boss, ikaw pag nagsasama-sama kami, hindi na maintindihan kung anong uunahin namin. Parang may hindi pala si Ma'am, ng site ng Igulot. Di ba kayo po ang nag-aano rin po na bawsi ko, no? Hindi po, si Gonzala Lilian po. Siya na po. So, kailangan pa bang i-discuss yung bawsi? Ako, kasi nalilito po sila ma'am. Opo. Yung sa sige, na lang, papahapyawan ko na lang po. Kasi yung nandito sa USB ko, batas talaga baka makatulog na kayo. O di kaya lumabas na kayo. Mas masaya dun sa labas kaysa yung sa pag-aralan yung batas. So, ayan, yung sa RA 9262 natin, yun nga, dapat talaga hindi po talaga sa barangay. Yun yung namin. Kaya lang problema po kasi sa atin, yung mga kababaihan na kasama natin, ayaw nilang magtuloy. Ang gusto na lang, mag-blocker na lang, sustento na lang, kasunduan na lang, o di kaya, basta hiwalay na, yun na yun. Ayaw na nilang mag-forso ng kaso. Kaya nagpaparecord na lang sa barangay. Kaya lang yun yung sabi ko, anuhin na natin yung dati, na dati-dati, magpaparecord, kasusunod na buwan, nagkabalikan, tapos pre-record ulit. So, year 2024, kung yun lang po ang meron sa inyo, kung may blocker na po sila doon, kuhanin na po ninyo, tapos yun yung ibigay sa kanila, tapos padurection na po ninyo sa amin. So, bali, ang na lang, yun nga, yung makikisuyo ako sa mga bawsi po ninyo, pakitulungan na lang, kasi di ba, hindi po sila computer literate, para naka-excel siya, tapos ilalagay na lang po doon yung mga pangalan ng mga nagpa-record sa barangay, para pagka i-file ninyo yun, mabilis na siya. So, ibibigay na lang po yung blocker po doon sa tao, tapos papuntahin na lang po sa amin. So, yun, paano na lang po yun, patalastas. So, sa RA 9262 natin, meron tayong tinatawag na physical, psychological, economic, at saka sexual. No? So, sino po ba ang binubugbog dito? Kasi alam na ninyo yung batas. So, yun, sa mga binubugbog ng pagmamahal, mga may life, love life. Love life. Sa subsob. Anong subsob yun? Kayo na nagsisimulan na. May mga bata ba dito? Baka mamaya ako ang makasuhan dito corruption of minor. Ano naman ako nito? Wala naman po Yan. So, wala naman. Wala naman mga binubugbog. Yan kasi ang usually talaga. Yung mga natatanggap natin lahat, karamihan po physical po. Diba? Mga tinatadyakan, pinapalo ng 2x2, na halos maghiwalay na yung tayo sa ulo, pero hindi pa rin nagpa-file ng case. Magpa-file lang siya ng kaso kapag sinampal lang. Diba? Hindi totoo po yun. Tapos pupunta sa akin, sisisihin ako bakit daw yung naging fianza is 3,000 lang. Kasi nga po, ang pinakita lang na ebidensya is light physical injuries lang. Hindi po siya umabot sa 80 man lang na pinakamababa. Wala man, hindi umabot din ng 100,000. So yun po yung nangyayari. Kaya lagi kong sinasabi, kung ayaw mong mag-file ngayon, mag-blocker ka lang, pa-medical legal po agad. Within 24 hours po ha. Kasi yung iba, kasi may kakilala dito sa Johnny, o kaya may kakilala sa Santa Maria, ang gagawin, Sabado nangyari, sabihin niya, Wednesday na lang pupunta, bibigyan naman ng medical. Pero pagdating sa court po kasi, pag pinakita yung medical, anong date ang nakalagay sa medical? Wednesday, Saturday nangyari. Yun po, isa po sa ground na pwedeng ma-dismiss po yung kaso. Lalo na kung yun lang po yung ebidensya niya. Kaya kahit ayaw nila, papuntahin po ninyo para sa medical. Problema na naman natin, walang pamasahe. Kasi na naman aanuhin. Oy, Sek, ihatid ninyo yan, gaganunin na naman kayo. Diba? X-ray. Oo. Hindi, ang importante naman kahit yung physical lang nila. Kaya lang yung mga X-ray, oo. Ayun yun. Pinapa-confine dapat. Ayaw. Pina-X-ray na lang. Physically abuse at ang tinatamaan na is yung ulo, yung toe. Pag nakita kasi yun, nakikita lang buhol lang. Slide lang ang ilalagay. Pero pagka yung victim na natin, susuka, nahihilo, medyo yan na lang natin na mag-X-ray. Kahit bibigyan tayo ng slide lang na medical legal, kung
Ihalo na lang po yung X-ray tayo. Sinong nakaranas nun? Kasi talagang meron kasi, yung talagang ang iisipin mo, pamilya, ayaw masira ang pamilya, ayaw mawala ng tatay. Kaya lang paano kung nanay naman ang mawala? Kasi kayo nga. Diba? Dahil sobra-sobra yung nakakalungkot din kasi may mga, yun nga, kung makikita natin, may mga professional na tao na akala mo okay yung buhay. Pero yun pala, ano pala sila, nakakaranas pala ng physical abuse. Na hindi naman natin pwedeng sabihin na ang tanga mo naman yung tatanungin mo para ano. Kahit sabihan natin ng mga ganun, bobo ka, tanga mo, napaka-martir mo. Pero kung talagang mahal kasi nila, nung time na yun, wala, hindi tayo kahit advice natin sa kanila, hindi tayo papakinggan. Kaya lang yun nga, dahil nasa barangay naman tayo, pagka sabihin naman kailangan talaga magpamedical ka kasi napunta ka na ng barangay. Pumunta ka, magkakatingin ka lang, hindi mo naman kailangan kunin yung result eh. Kasi iba natatakot, kasi baka maraming ng asawa daw yung nagpa-medical, ilalong minumod-mod. Ang gawin mo na lang, pa-medical siya, tapos huwag na lang kunin yung result. Basta, nakadate doon kung kailan siya nagpa-medical para pag kailangan, kukunin na lang yung result nun. Para natin, uunahin po natin na mamuhay yung tao. Kasi sinong magpa-file kung namatay na yun? So yun. Yes po. Kung kailangan ba, lumabas mo na yung medical legal bago ng COVID? Kung tutuloy ka ba yung pa? Ano po? Ay, good morning po, Kap! Morning ka! Morning ka! Morning po! Morning kami dana. Kaharap ka na. So yung sa tanong po ni Seth, pagka ito kasi tayo nagkakatalo eh. Halimbawa, nangyari yung pagbubugbog sa kanya ng madaling araw ng alas 5. Tapos ang nangyari, dinala sa amin ng alas 5 din ng hapon. Magiging tanong po kasi yung gap na yun eh. Pumunta ka sa'yo, bagong ligo. Yung isang tulo-tulo sana yung dugo sa noo niya, wala na kasi naligo pa, nag-makeup pa, hindi. Dapat po kasi, sa warrantless arrest po kasi na tinatawag, dapat po katatapos ng krimen, ginagawa o gagawin pa. O, nang susuntukin siya, nakatakbo. O di kaya, sa katatakbo niya, nagasgasan na, sinabi, hinahabol siya ng asawa kasi sasaktan siya. Pwede nang kuhanin niyo, tapos dalhin po sa amin. So yung tanong po ninyo na kailangan may medical, hindi po. Pagka nagpunta na sa inyo, alas 5 ng umaga nangyari, alas 6 na sa inyo or mga 6:30, pwede pa po yun. Pero kung alas 5 ng madaling araw, tapos alas 5 ng hapon, medyo hindi po tayo maano doon. Kasi anong nangyari dun sa sumunod na oras? Unless ang sasabihin ni babae, kinulong siya, ngayon lang siya nakatakas para magsumbong at makikita naman ninyo na in distress po siya o yung kawawa yung itsura. Hindi yung nakapostura, pumunta sa inyo, sabihin niya na ikulong pa siya nung asawa. Hindi po. Kailangan talaga makikita ninyo na in-need po talaga siya. Kasi doon tayo maku-question kasi ng court kung alas 5 ng madaling araw, alas 5 ng hapon, bakit ngayon lang siya nagsumbong. Gagawin pa po natin yung demanda. Diba? Malilipasan pa yan ng kinabukasan. So dapat kung ano yung itsura niya, itsura na din agad para makita na ganito yung itsura niya, nagpunta dito, na kinulong daw siya ng asawa, tumakas lang, kaya nakapagsumbong siya. So yun ang titingnan po natin doon. Hindi na po kailangan kung ngayon lang nangyari, pwede na po dalhin sa amin, tapos papadala na lang po namin siya for medical. Pwede naman po, diretso na ninyong i-medical, tapos kasama yung lalaki na nahuli. Halimbawa, pinuntahan yung bahay, tapos yung babae, bugbog sarado na, talagang ano na yung hininga, may gout na, kailangan ng puntahan po yung asawa dun sa bahay, at pinahintulutan naman po kayo ni babae na pumasok, siya yung nagbukas ng pinto, ayan po, pwede po ninyong pasukin yan. Pero pag pumunta sa inyo is yung victims, hindi naman ganun ka, yung makikita naman ninyo kung sampal, namumula yung dito niya, sige yun na yun. Tapos pagpunta ninyo doon, nakalaki yung bahay, kahit anong pilit niyang bukas, hindi niya man mabuksan, huwag naman po ninyong sabihan yung talog na tadyakan yung pinto. No? Kailangan po ang magbukas po talaga is yung babae. Hindi po tayo. Kasi kahit kami, ganun doon po kami natiteknikal.
Pagka nakita kasi na talagang mamamatay-matay na yung babae, ayun, urgent na, kailangan na kuhanin si lalaki. Pero kung hindi naman ganun kalala, or yun nga, yung sampal lang, nakita nyo, sige, namumula, or wala kayong makita sa kanya na talagang nabubog siya or nasaktan siya ng asawa, tapos papahuli niyo yung asawa niya, pero hindi naman yung mabuksan yung pinto, tapos sasabihin niya, tansyakan ninyo, sirain ninyo, medyo maano po tayo ng court yun eh. Pwede naman siya, bibigyan nyo ng ano, siya ang manira dun sa mismong pinto nila para makapasok po kayo. Kailangan po kasi ng permission niya mismo. Kasi siya yung may-ari ng bahay, kasama po yung asawa niya. Doon po kasi kami na-question kung halimbawa, nagpatulong yung babae, tapos, nung makita naman, or makita yung picture niya na pinakita na ito yung babae na nanghingi ng tulong sa amin po, pero naka-make up siya, maayos na itsura niya, parang hindi naman nabugbog. Pero ang ginawa naman, parang may hinahabol na talagang kriminal na pinagsisira na yung mga pinto o di kaya bintana para doon dumaan, para makuha yung lalaki sa loob, na question po kami doon. So how much more kung barangay or yung tanong nga po ang aanuhin nila doon sa court. Ginigisa po kasi kami sa ganun. Kaya di ba minsan may humihingi ng tulong pero ayaw ibigay ng kamag-anak yung lalaki. Eh hindi mo naman pwedeng hablutin yun, pero sahin na kuhanin. No, pwede nyo i-record lahat ng mga nangyari doon. Tapos kung ano yung mga kaso na pwedeng doon sa mga tumulong sa kanya, kasi may mga kaso naman na pwedeng isampa doon, pwede naman silang idamay doon. Basta meron tayong record na gano'n ang ginawa. Na halimbawa, kukunin sana si lalaki, kaya lang nagmatigas, naglabas pa ng itak yung tatay. Yun. Obstruction naman kasi yun. Yung magiging kaso po yung mga nangharang sa mga tanong para hulihin po yung tao. Yan po kasi usually ang talagang nangyayari na ang ibang nga namin, yun nga, madaling araw nangyari, hapon nakuha, hinatid sa amin. Ang isa namin, pinaka-latest namin, Dulungboy. Yung Dulungboy. Opo, yun po yun. Na-question po yun. At reso na lang ang kukuhanin. Magre-refile na lang si babae, pero hindi na po yung dito sa Bukawi kasi pagka na-dismiss po kasi yung case sa Valenzuela na lang, yung nangyari sa Valenzuela na lang po ang kanyang i-file. Hindi naman nila tao yung talaga sa barangay. Doon lang nag-away. Siguro dahil sa mga kumukuti-kutitak doon. Kaya napunta sa kanila yung case, pero hindi sa kanilang barangay talaga yun. Na-question po kami na-question yung nanghuli doon sa tao. Kaya yun yung dahilan, kaya mali-dismiss yung case, pero pwede nga daw pong mag-refile, pero yung nangyari na lang po sa Valenzuela. So yun po, mahalaga po yung oras kung kailan na-file po siya. Kaya minsan kasi kung hindi na tulad nung sa right natin, pagka hindi kumpleto po kasi yung evidence, minsan hindi tinatanggap ni court yun. Kung hindi siya urgent. Parang tulad din sa kanila nga, yung walang medical legal, kailangan po kasi nandun yung medical legal eh. Pwede naman nakikiusap kami hanggang maghapon. Kaya lang yung inquest niya, kinabukasan pa ulit mangyayari. So, yung isang araw na dapat tapos na ngayon, bukas pa siya may inquest kasi aantayin pa po yung result. Kasi doon sila magbibase kung slight ba or kaya serious yung tama po ng babae. Yun po yun. So, yun nga yung namin. Kaya nga diba, medyo iba yung sasabihin dito sa court natin, tapos yung sa sinasabi naman dun sa hospital. Tulad ng kasi susunod na dito yung psychological natin. Sabi nila kasi pag 9262, hindi na po kailangan yun eh. Kaya lang kasi, kung si asawa mo is ganun lang, magganun lang siya, pero hindi ka sinusuntok, parang hindi maniniwala, hindi naniniwala yung court na nagkakaroon ka ng trauma dahil lang sa ganun ng asawa. Pero matik na po kasi sa amin, pagka nasuntok yung babae, dinadagdagan na po namin ng psychological abuse. Kasi pag ikaw sinusuntok at saka yun nga, sinasaktan lagi, nagkakaroon ka ng trauma, stress, depression, kaya talagang dagdag po siya doon. Pero kung talagang iisa lang, yung psychological abuse lang ang ipa-file mo at wala kang psychological evaluation, hindi po tinatanggap. Kailangan daw meron. Tapos pag nagpunta naman kami ng Mandaluyong, saan yung public, sabi nila, ma'am, okay na po yung papel na ni-refer ninyo sa amin na may nakalagay na receive namin na ongoing daw yung psychological evaluation na pwede daw mag-file si victim.
Kaya lang, sige, nag-file si victim, tinanggap nila, pero yung case folder niya, nandun pa din po sa prosecutor's office. Hindi po forward sa court. So, hindi din bubulong yung kaso. Minsan pa, pagka ganun, nawawala yung case folder. Kaya, uulitin ulit namin yung, kung ano yung nakalagay sa case folder na binasa namin, uulitin namin. Ang masaklap, nandun yung mga original copies. Kaya, ang inaano ko na lang, pagka may victim ako ng psychological, inaantay na lang namin yung result. Kaya lang yun nga, diba? Hindi pare-parehas ang tao. Pinapag-usapan natin, pinapaliwanag natin, pero anong sagot niya? Sabi ni attorney ko, sabi ni ganito. Bakit hindi na lang si attorney niya mag-file? Kasi laging ganun po eh. Kaya alam, hindi naman natin pwedeng isagot yun. Kasi pag sinagot ko yun, baka mauna pa ako dun sa asawang pinapasuhan na makulong o kaya masentensyahan dahil sa sasabihin ko sa kanya. Pero yun po talaga, kailangan po lahat ng mga ebidensya is nandun na, nakapapil na. Kasi yung sa DC-20 na lumabas nung last year, August po yun, lahat ng mga kaso kailangan may ebidensya. Hindi salita lang. Ang mahirap lang, pag sa apart namin, kasi yung hinipuan, anong papel ang ilalabas niya? Di naman makukuha yung fingerprint ng tao na humawak doon para may ebidensya siya. Salita lang kasi talaga eh. At yun nga, pagka salita lang kasi, medyo minsan, pag nagkamali lang ng oras yung tao, kasi naranasan ko na yung natadyakan ako nung may kasamang mga minor noon, nung time ni, mga 2020 pandemic, di ba, yung sa curfew, may isang matanda, may mga kasamang mga bata, pagtingin namin sa mga bag niya, may condom, may yung mga gano'n na parang gamit sa mga vibrator, gano'n, tapos mga minor yung kasama niya. Tataka siya, kasi, tapos yun nga, pinagbubuliwan ako, ano karapatan mo, ganito, ganyan. Hindi na na lang niya ako sa pinto. Ang nag-ano lang kami, kaya na yung case nga, isang pagkakamali lang. Ang tanong sa akin, saan tumama yung pinto, ay yung upuan? Left or right leg? Ang ko nun, last March yun. Siyempre nakalimutan ko, saan tumama yun? Iniisip ko. Saan tumama? Sinabi ko, left. Yun pala, right nga pala. Yun lang. Yun lang ang naging dahilan, dismiss yung kaso. Pero okay lang kasi nakulong naman siya ng 2 taon. So, kasi din siya, kana 19 lang niya. Pero may mga kakilala yan sa taas. So, isa ring factor yun. May kakilala po eh. Kaya nung pinapa-atras nila sa akin, syempre delikado ako pagka inatras ko kasi ang isang kaso, nakulong na siya kasi inquest na. Kaya tinuloy ko, kung saan mapunta, okay lang. Nag-uusap naman kami ng huli. At least ngayon, natuto ka na, huwag ka nang makipagbarkada sa mga bata, tapos ang daladala mo pa, lahat meron ganon. Tapos ngayon, malaman-laman ko, nahuli na naman sa isang, rape ang kaso. So sabi ko nga, kung nasentensyahan ka doon, wala kang kasong rape, lalabas ka pa ng 2027. Kaya lang, dahil nga sa pinadismiss, or siguro, mali nga, kasi nagkamali ako ng sinabi, nung paglabas niya, mga ilang buwan lang, nahuli, rape naman ang kaso. Hindi na patunayan. Diba kung pwedeng ituloy lang na sabihin, o tingnan nyo, nakagahasa pa yung pinalaya nyo. Kung nandyan lang yan, hindi sana. Diba? Kaya, mo ba tayo doon sa physical? May iba pa po tanong, yes po. Halimbawa, gusto ng complainant na tuloy ang kaso. Anong kailangan? I-hearing? Hindi naman tayo nag-hearing sa bawsi. So, ang mangyayari po ba, i-turn over namin siya? Saan po? Hindi po. Sa akin na diretso. Turnover na sa inyo, diretso na po sa inyo. Ano ang kailangan na lang namin bigay? Yung blatter. Tulad na po yung sinabi ko sa inyo, di ba, may paulit-ulit. Hindi, nagkaroon kami ng kasunduan, hindi ko kakasuhan. Nagkabalikan. Nagkabugbugan na naman ulit. Record na naman sa barangay. Hindi na po. Ang gagawin na po, pagka may isang record ng minsan sa inyo, ibigay niyo yung record niya na yun, dumuretso ka na po sa police station. Sa amin na po sila dumuretso. Kasi ang gagawin na po namin, pagka gusto lang niya, makipagkasundo sa kinakasama niya, sustento o ano pa man gusto nila, gumawa sila ng kasunduan sa attorney na. Doon na po sila. Para hindi na po sa inyo. Kasi doon tayo nagkakaano paulit-ulit lang po sila. So wala na po tayong hearing. Kung anong napag-usapan nung una, pinablatter ni ganito si ganito, pero ayaw niyang kasuhan, or gusto niyang idiretso, yun ang ilalagay doon, tapos forward na po sa PNP. Kami na po ang kakausap po sa kanila. Yung nagiging problema, di ba, yung kunyari po, nagkasundo sa barangay na, magsusustento. Tapos, dito mo parang nakapag
magpigilan siya ng isa, dalawa, tapos tatlo, tapos yung pang-apat wala na. Tapos ayaw na makapag-communicate dun sa asawa or sa mga ano. So, parang pabalik sa amin. Sa police station. Yun na po yung sabi po sa amin. Ganun na po ang gawin nyo. Kasi na ano kayo eh. Nakikita ko, kaya kami sabi ko, ay hindi na gagawin to. Pagka once na sige pagbigyan ng barangay kasi taga-barangay nila, pero uulit pa ulit, ay hindi na. Huwag na ninyong tanggapin sa amin na po ninyo i-forward. Kasi talagang sa amin naman po talaga yan eh. Kaya lang yun ngayon sabi ko, kung yun ang gusto nila, sige pagbigyan nyo. Pero yung susunod pa, hindi na. Hindi na. Sa amin na po talaga. I-forward na po ninyo sa amin. Ma'am, bali ang Bausi, hindi po mag-i-issue ng CFA. Hindi, walang CFA po ang Nga naiusos. po, na may mga nagagawan kasi ako ng CFA. Ma'am, bali sa Bausi po. Bali ano lang po ba ang pwedeng harapin ng Bausi? Kasi meron po na parehong babae, dahil hindi naman daw magkapit-bahay na, inilalagay nila ngayon sa regular. Oo. Pagka babae sa babae, walang relasyon, hindi ko mo yung isa, hindi sila mag-live-in, talagang regular daughter po yun. Ano lalaki po yung respondent? Tapos hindi naman niya kakalaman sa babae. relasyon sa babae, forward po sa regular daughter. Kapag basta walang relasyon, walang one night stand, walang MU, hindi niya ex-wife, ex-girlfriend, mga ganun, walang naging relasyon kahit ano, regular daughter po yun. Pero pag may relasyon at Pag may relasyon, kahit hindi kasal sa amin, kahit nagkanunan lang isang beses, amin pa rin po yun. Yun po yun. kahit po hindi po magkaano-ano tapos sa hibukan. Pagka hindi ka ano-ano, hindi po, yung mga kabastusan, papasok sa 11313, yun po ang inaano sa barangay. Ang anti-masisyo po pang barangay po yun ha. Kasi hindi, wala pong tulong yun, unless 3 beses niya ginawa. Isinibis yung tao. Ang 11313 pang barangay po muna yun. Kung parehas po sila ng barangay, hindi po siya. Minsan kasi may dinudiretso na kami kung sa sasakyan, tumatakbo, moving po yung sasakyan, sa amin po agad yun kasi hindi naman magkabarangay. Kahit anong patawag nyo doon, hindi susunod si lalaki. So, diretso na po sa amin yung inquest na po. Pero kung magkabarangay sila, pag-uusapan pa po sa barangay. Safety po yun. Ma'am, bali kasi kagabi ako na late na uwi. May pinaharap po sa amin. Nauna na po kay Kap yun eh. Tapos may meeting din si Kap kagabi kaya nagpasa sa amin. Ako po pinaharap. Living partner sila. Itong lalaki po, ang respondent, ang nagreklamo, yung anak niya sa kalipin niya. Kasi po, nahuli na may ibang babae na naman bukod sa nanay niya. Hindi po ba pang si May? Kasi living. No-triangle. Ang nagreklamo anak, nireklamo yung kalipin ng nanay niya. Tatay niya lumalabas. Tatay niya mismo, ang nireklamo niya. Kasi wala naman po tayo, di ba? So, kung ang anak, ang minor, Hindi naman po, legal age. Regular daughter. Kasi tatay naman din. kailangan po kasi ang magreklamo nun yung asawa. Sila mag-ina po. Silang mag-ina. Oo, sa Bausi yun. So, diretso na sa amin yun. Hindi na kailangan pag-iano yun. Unless, kung yung anak ang nirereklamo ng nanay o kaya ng tatay na gumagawa ng kwento laban sa kanila, magiging regular daughter yun. Pero kung nirereklamo ng magnanay yung tatay, sa amin talaga yun, Bausi. Sa amin na nila padala. Hindi na po ninyo sila ikakausapin sa amin na po, kung anong gusto nila. So, bali ma'am, ipasa ko na sa Bausi. Doon na lang sila. Basta pagka-Bausi, walang CFA ha. Walang CFA. Ang binibigyan ng CFA is 11313, anti-bastos law, at saka acts of lasciviousness. Yun lang. At saka yung 7610 pala. Idagdag ko na sa 7610. Ng babae. Regular daughter. Ano siya? Kung ano siya? Ano ba ang ano? Grabe ba yung bubog? Kung slight lang ba o serious? Kung slight kasi, barangay muna kasi slight ang salaris yun eh. Pero kung serious na, diretso na. Yung slide mo ba yung wala ka siyang dugo? Yung 9, ang aabutin ng healing period is 1 to 9 days. Hanggang 9 days yun. 9 days pababa. Yun yung slide. Ha?
Pwede siya sa Paulit-ulit po kami na para kayo makikita kasi Oo. hindi ko po natanong kung nagkakalikan na Ibigay niyo sa akin. Tulad ng nangyayari wala na ba? Wala na siya. Oo, ako na magpapali sa boarding house. Ma'am, na-stress ako dun sa dalawa. Lagi ko nang pupunta ng barangay. Iwalay na daw sila. Pag wala sa Going strong yun din. Pero pag sinabi ko na medical, ayaw nila kasi natatakot baka ma-detect yung nila, di ba? Eh, sabi ko yung nakaraan na. Di ba po sabi medical na ako sila dalawa. Hindi mo ayaw na. Kaya nakalanang daw. Ayaw na po. Sabi ko, Sabihan nga ni, or papuntahin mo nga kami may alam ka. Ilagay lahat ng mga nagpa-blatter na babae para pag sa susunod magpa-blatter ulit, ipa-find lang nila yon. Tapos pag nandun yung pangalan, andun yung date kailan nagpa-blatter, ibigay lang po yung copy ng blatter sa kanila, tapos pumunta na po sa akin. Yun na po ang gagawin natin. Kasi malinaw naman po yun eh. Walang hinaharap sa barangay na 1960. So yun po yun. Opo. sa physical abuse, ano ang kailangan para sa ma-issue ng BPO? BPO. Kasi may mga nagre-request po yung BPO. Ayan, yan din sa BPO natin. Doon na nagka-problema kahit tinatanong ko ano bang nilalagay niyo sa BPO. Pagka ang isang babae, sinasaktan po siya ng kalibin niya o yung basta yung lalaki, sinasaktan siya, may relasyon po sila. Kailangan po kasi urgently ibibigay mo na agad yun. Halimbawa, kahit walang medical pero nakita mo naman nga, may gasgas naman or may tama naman po siya. At saka alam naman niyo kasi kabarangay po ninyo na yung talaga ay sinasaktan ng asawa, bibigyan na po agad yun. Isyuhan na po agad po ninyo yun. Ang nag-issue po nun, yung mga tanod, ang kapitan po ang nag-issue ng pagka wala si kapitan, si kagawad. Sinong magsaserve? Ang magsaserve po kung sino po yung pwede na kahit tanod naman po, pwede. Pero dapat po samahan ni Bausi. Bakit po? Ipapaliwanag po eh. Ito, Sa barangay ko na lumboy, halimbawa, yung lalaki, i-issuehan ninyo para hindi magpunta ng ng paano ba? Taga saan ba? Halimbawa po, yung lulumboy ang lalaki po, nananakit, taga-lulumboy. Then yung babae po sabi, sino po dapat issue ng BPO kami po ba para sa bahay? Parang pagka ganyan, restriction order na. Di po ba? Yung huwag kang pupunta sa barangay, sulukan kasi may nagre-reklamo sa iyo. Ganon. Pero kung ano naman, pwede naman kayo. Mag-issue ng BPO. Pwede naman, bigyan ninyo. Tapos magpatulong kay Barangay Lunggoy para i-serve yung BPO dun sa lalaki. At kailangan yung magsaserve po is ipapaliwanag kung ano yung nandun. Bawal lapitan, bawal i-text, i-chat, tawagan, at sabihan ng masasakit na salita yung babae. Mga ganun po kasi yun eh. Dapat na ipaliwanag. Kasi ang akala ng lalaki, bawal lapitan lang. Pero sa tawag, ay, lintik ang di ba? O di kaya sa chat, ipopost pa yung babae. So dapat ipapaliwanag. Pagka hindi naman po sumunod yun, ano na yun? Hulihin na po, tapos dalhin na po sa amin. Opo. Ganun po. Kasi nandito sa, halimbawa, tulad yun, taga-sulukan, o biglang nandun sa sulukan yung lalaki, sino bang purpose nun? Kukuhanin, tapos dalhin na po sa amin. Mag-a-arrestin po talaga ang tao. Kasi violation na po yung sa BPO. Kaya yun po yung sinasabi ko na dapat na ipaliwanag dun sa lalaki kung ano yung BPO. Kasi ang nagiging rason nila pagdating sa court, ay hindi ko alam, di naman pinaliwanag, basta ang sinabi, hindi ko lalapitan. I-chat lang naman yan na. Pero kasama po yung text, chat, at tawag po doon sa babae. Kasama yun. Kaya ngayon lagi yung sinasabi na i-block na lang. I-block na lang yung lalaki. Kaya lang, syempre si babae, tulad ng kaso ng Bambang at saka, ano yung isa na yun? Bambang at Binyang first, di ba? Taga Binyang first si lalaki ba yun? Ay second. Wala sa Binyang second. Ay hindi si Binyang first. Oh, kaya kung tinatanong yung nandun, kasi walang nakalagay doon, walang pangalan ng nag-receive. Pagdating sa court,
pirma, hahanapin pa po natin. Dapat po may pangalan po kung sinong nag-receive. Anong date ni-receive? Diba? Anong oras ni-receive? Kasi pagdating sa form pirma ang nandun, paano natin mapapatunayan na sila lalaki ang nag-receive po dun sa BPO? Kaya alanganin ako kay Bambang na ay sasulukan, nahulihin yun. Kasi walang nakalagay na nag-receive doon sa BPO ng bilang first. Baka hindi pa nila pinaliwanag doon sa lalaki kaya pabalik-balik siya sa sulukan. O si Heaven yung anong problema, di ba? Kaya nga sabi ko, kung pwede, kaya lang busy kasi si Ma'am MSWD, na harapin namin yung lalaki sana para masabihan na yung DPO ganito yan, baka hindi na ipaliwanag sa'yo. Kasi ang tapang niya, pumupunta ng sulukan. Which is hindi dapat. Kaya lang hindi matsamba-tsambahan na nandun yung mga talo para mahuli. Kaya nga eh, di ba? Kawawa din. Kaya baka hindi na ipaliwanag. So dapat yung BPO, idoblihin nga ni kapakala ko nandito si Seth. Oo, kailangan kasi may nakalagay na pakata. Tagal yung first ma'am. Hindi specific kung ano yung dapat baka hindi ko na-explain. Kaya i-aano na lang ko namin siguro. Para matulungan yung Mag-iisa mo ba yung price namin? dapat iisa po yun eh. Kaya nga nagtaka ako nung binigay parang certification. Oo, yung format niya. Eh di ba yung sa inyo, dapat nandun yung pangalan ng kung sino nag-issue, kailan nag-apply. Kung sino yung mga kasama ko na dapat lapitan. Same lahat. Yung format ng batcha, yun ang pinaka-proper po kasi nakita ko yung sa batcha. Para yun po yung lahat ibigay po natin. Kung alam mo, ganun mo, magkakaroon ng case, gusto mo ba? Hirap din yan. Dalawang page yun sa kanila, isa lang po. Magpa-issue ng BPO, wala na, hindi naman pala magtutuloy. Pagka ganun ang ginawa, sabihan ninyo, kasi binigay namin yan, kasi kailangan po ninyo, at habang po inaaskaso ninyo yung kaso. Hindi po paulit-ulit na binibigay yan, pero wala naman po kayong ginagawang action. Parang ginagawa lang po kasi security yung barangay. Oo, 15 days kasi yun. Yun nga, di ba binigyan na ninyo ng BPO? Natapos na yung BPO, magpapa-issue ulit. Huwag na po ninyong bigyan. Ipaliwanag po ninyo na binibigay po namin yung BPO kasi kailangan ninyo. At kaya kailangan din ninyo yun kasi nga ipaprocess na po ninyo yung kaso. Kaya lang, minsan, ang ginagawa lang, parang security guard ang barangay. Kaya nag-aano ng BPO, pero wala naman siyang ginagawang action. Kailangan po gumawa ng action. One time lang po yun. Pagka hindi naman gumawa ng action, at lagi-lagi naman nagkakabalikan ulit, tapos i-issue na naman, yun nga po, sabi ko, i-forward na po ninyo sa amin. Tsaka yung BPO kasi na yun, itabo po ninyo. Kasi halimbawa, nagreklamo sa court, hindi ako in-issuean ng BPO ng mga ganyan-ganyan. Nakailang beses na po kami nag-issue sa kanila, hindi naman nagsasampa ng kaso. Nagkakabalikan lang din. Yun nga, parang security guard nga lang ang naging labas ng barangay sa kanila. Tsaka sa inyo. Oo. Kailangan po yun. Para may kopya na din po kayo nakatago. Para pag yun nga, pag nagreklamo, may pakita po rin. Kasi pag nasa atin pa, nasa barangay pa po yun, halimbawa kasi, yung nga, psychological ang kaso niya, tapos naka-BPO siya, hanggang hindi po nagsasampa yung case, i-re-renew po natin yung BPO. Pagka naipasa na po sa court, hindi na po kayo magre-renew kasi TPO na po ang kukunin. Sa court na po yun ang kukuha. Hindi na po sa atin. Minsan, may isang kaso ako na nasa court na, sabi pa ni court, pumunta ng barangay. Diba? Batcha, hindi ba sa inyo yun, batcha? Si court ayaw magbigay ng TPO. Pinuntahan ko yun na. Sinabi ko, ma'am, di po ba, nasa inyo na po. Hindi na po barangay ang mag-i-issue po ng BPO. Lalo na, at yung lalaki, hindi naman doon sa barangay nakatira kung saan-saan pumupunta. Ayun, na-issuehan naman na po yun. Kailangan lang natin ipaliwanag sa kanila. Baka yung kliyente natin hindi alam po yung sinasabi or hindi maipaliwanag, pwede naman po, papuntahin na lang sa akin, tapos sasamahan na lang po namin. Kasi may mga ganun po talaga na ang court binababa. Pupunta ng barangay, siya daw pinatawag ng BPO. Wala naman kami pwedeng attachment naman.
Wala, parang wala namang Tinatakot daw tinatakot siya. siya. Kasi Christine Sanson, nagpunta na rin kay Ma'am Di, ayun eh. Eto, tumawag na naman po si Ma'am Brilliant nung Monday lang, dahil nasa kanila naman po. Eh, patay nga yung kapatid nilang isa eh, dahil inatake po sa puso eh. Yung panganay. Nakasama niya sa lagi sa narareklamo. Eh, nung binabaan ko na po yun, ang sabi ng mga kapatid, hindi na mo namin pinakikialaman. Hindi na po kasi siya BPO eh, kasi hindi naman, hindi naman 9262 yun eh. Di ba? Yun yung pinapag-usapan po natin na hindi po siya mag-BPO kasi hindi 9262 yung kaso. At ang bini-BPO niya mismong kapatid. Tapos hindi pang vowsy yung kaso, kundi banta-banta lang na pang barangay talaga, hiringin nila sa barangay kung gusto nila. Kaya lang parang hindi naman sumisipot. O basta ang gawin na lang po ninyo, yung nire-reklamo, laging pumupunta sa inyo. Sige, mag-attendance lang mag-attendance doon. Tapos sa huli ng blatter, pagka huli na, sabihin nyo, hindi uma-attend itong si babae. Para pagka may nagreklamo ulit, tulad nga nun, kaya napunta kay Brilliant kasi nag-888 siya. Sabi daw, hindi daw tinutulungan. Pero alam nila nga na may something. Kaya lang, ewan ko naman sa kanila, binabaan na naman ng sagot kung anong ano. Sabi ko nga, hindi pang bawsi yan. Pang barangay talaga yan. Kaya lang, problema nga sa kanya, hindi bumaharap. So basta meron kayo nung mga blatter ninyo, yun lang naman ang attachment pagka may mga explanation or may mga dumarating sa inyo ng mga wala lang sabina, no? Or explanation lang. Problema na kasi natin, no? May 888, may 911. Yung 888 na kahit sino, pero Pwede naman totoo mo. Kaya magalala. Kasi ako lagi ako hindi po, basta may... Hindi ako, basta may ebidensya kayo na inasikaso ninyo. Yung simpleng picture nga lang na nasikaso ninyo, nasa opisina ninyo, yun, i-attach ninyo, okay na yun. Huwag kayong matakot na sabi ng mga din. Huwag matakot sa 888 at saka 911 talaga. Basta ginawa ninyo yung trabaho ninyo. Hindi kayo dapat Ang regular brother po ba, nag-i-issue ng BP? Hindi. Ito ba sa Bausi? Sa Bausi lang po. Sa Bausi lang po. Kasi minsan po, Hindi ba yung naglamang away? Tapos sasabihin ko, hindi nyo ba ako i-issue ng BPO kasi nag-aano ako sa safety ng family ko, nandun lang sa harap yung nag-assault sa amin. Ganun. sa regular, no? Ang kasi, usually kasi, pag sa regular kasi na blatter or sa investigation, alam naman nila kung may kaaway ka, pag namatay ka, yun naman nakakasuhan eh. Kasi yun ang may kaaway ka eh. Yun yung ebidensya mo. Kaya lang yung bibigyan mo kasi ng parang protection order na sa kanila, hindi naman kasi applicable sa mga ganong away-away lang yung mga ganon. Hindi, walang BPO po talaga pag regular lang. Ang meron lang talaga sa Bausi lang po talaga. Minsan po kasi sasabihin, hintayin niyo pa ba na madagdagan yung ginawa sa amin? Internal na lang, sila na mismo, doon sa blatter, habang ongoing yung walang lalapit dito, ganun. Ayaw din nilang sumunod pa, ganun. Yun ang kabila, yun ay tayo pala sisisihin pagka may nangyari dyan, iwas na lang tayo. Dapat ganun ang nila. Kaya lang kasi minsan, pagka-away na ganun, ay hindi bubugin natin, tuluyan natin. Kaya lang, yun nga, ang problema kasi natin, wala talaga tayong pwedeng i-issue na BPO sa kanila pagka ganun. So, nandun na lang sa blatter kung ano man ang mangyari sa aming pamilya, ang mananagot ay sila, kasi sila lang ang naging kaaway namin. Ito yun ang ilagay nila doon. Hindi pa kami may nangyari talaga, edi sila na. O narinig naman ninyo, pag may nangyari daw sa kanila, edi kayo ang sisisihin kasi kayo lang naman daw ang kanilang kaaway. Wala namang iba. Paano pag nagpakalalang na aligawanan? Away sila dalawa, tapos pinagbantaan siya ng tao na yun. Yung pinagbantaan ko sa bagay, pinatalalang niya na pag may nangyari masama sa kanya, yung tao na yun yung hahabulin. Dapat magharap po sila pagka ganun. Bawal po yun ay tatalalang mo sa Kailangan po magharap. Kasi para alam nito. Kasi baka naman mamaya sabihin ni kabila, hindi may kaaway kang iba, maliban sa akin, ilista mo lahat dyan para kami na lang lahat. Ganun. Lalo pagka hindi naman sila, yung sa atin kasi, halimbawa, yung mga nagtatrabaho sa barangay, yung lagi kong sinasabi nung nasa Intel pa ako, dapat meron silang journal. Ilalagay nila kung saan sila pupunta. Nagtistigo ako sa pagpuli sa dalawang adik na ganito ganyan. Ganon nakasulat doon. Para pag may mangyari sa kanila, yung journal na yun pwedeng submit sa amin. Doon kami magsisimula ng investigation. Ang problema kasi, pagka private na tao,
Wala namang away-away lang ng kapwa nila. Parang pwede din naman yun, pwede din naman magamit sa kanila yun. Kaya lang hindi naman yata nila manilista yung mga nakagigita nila para may away pag may nangyari. Alam yung pero pwedeng gawin ng private na tao yun. Hindi lang tayo yung may mga trabaho ang pwedeng gumawa yun. Yung parang daily journal mo na pumunta ako dito, o pumunta ako dito, may munti ka na ako makabangga, tapos inaway ako, ang plate number na yung ganito. Ganon. Tapos yung itsura ng tao, pwede naman isulat-sulat. Kung sa tingin mo, parang delikado yung buhay mo. Yung iba doon nagsisimula kaya nalalaman kung ano yung kung sino yung pwedeng imbestigahan. Kasi nga, may nakasulat na sila. Lalo na sa mga negosyante, yung mga nakaka-transact nila, sinusulat talaga. Yun. Makikita nyo sa mga flood control, may iba kasi nag-receive ng 5,000 lang, o nililista. Kaya tayo, nag-receive tayo ng di ba, may pinipirmahan tayo. Kasi yung proof na tumanggap talaga tayo ng pera. So parang ganun din, journal lang, kahit pasimple lang. Diba? Kasama pa doon, nag-away kami ng jowa ko. Yung jowa mo, isang suspect doon. So yun, ganun na lang po. Kasi talagang wala po talagang BPO pagka hindi naman bawsi yung kaso. So BPO pa, meron pa po. Yung po ma'am, yung sa kaso sa bata po, may BPO din yun. Yung bata naman po yung biktima. Hindi, biktima ng tatay. Hindi po, biktima ng kapitbahay. Hindi din. Regular din kasi yun. Ang 9262 lang talaga. 9262 ang meron. Family. Kasi ma'am, yun, meron po kasi kami sa BCPC po na notebook siya tinala. Tapos, hiniring, pero nangingi po kasi ng BPO yung mother ng complainant. Nagagalit nga po sa amin. Hindi, kasi kung yung kapitbahay ba? Yung daw po, sa Saragossa po kasi, service niya yung bata. Yun, nakapag-file na yun na. Kailan pa lang hihingi. Pero nag-BPO po siya ng 3 beses sa amin. Huwag mo na uulitin. Huwag mo na uulitin. Kasi hindi. Hindi kasi hindi naman niya tatay yun eh. Hindi naman siya sa 9262 eh. Sa AX nga lang siya. Wala lang siya. Wala talaga. Kasi nagagalit, yun po yung nagwawala po ng Oo, nakausap ko na din yan. Pagka ganun, papuntahin mo na lang sa akin. Kasi ang bait na sa akin na. Pag hindi totoo mo talaga sa cellphone, ay talagang pati ako, bakit hindi ka umarap dito sa cellphone? Bakit na yung nag-usap sa akin? Sabi niya sa akin. Nung pumunta sa akin, ma'am, ganyan. Oo nga po, ako po yung kausap ninyo. Bakit ganun po kayo? O, tignan po ninyo kanina, di ba? Nakapila po kayo. Ang dami kong kausap ngayon. Ngayon, alam na po ninyo yung sitwasyon namin. Kaya mula ngayon, pagka may mga ganun po at tinakausap kayo sa cellphone, parang query lang po kayo magbigay ng advice, huwag mo yung bastos eh. Kasi may mga ganun talaga, yung kanila talagang pinaka-advice. Napaiyak niya yung bawsi, si Ate Joby pa nun. Kasi sobrang Pagdating pa lang po ng bawsi, inaway na niya. pero hindi po pang-inquest, pang-regular lang yun. Opo, Pero saka- kung naka-react, Opo, kasi at saka nangyari po, July po nila na-discover yung mga chat. Parang mga 2 months after pa siya, Kaya nga po ang sabi ko, sana sinabi mo, kung nangangamba ka sa nung anak mo, bakit ngayon mo lang siya sinabi. Ano lang po, parang sexual, nililigawan daw po ma'am yung minor? service niya. Parang yung bata, may nakukuha din kasi sa kanya, doon sa... Yun po hindi po niya sinabi sa Sa akin. akin sasabihin talaga yun. Kasi talagang dapat sabihin sa akin kung ano bang nangyari. Bakit ang tagal? 1 year, more than a year na yung ginagawa Opo. eh. Parang yung bata kasi ginugroom, kumbaga. So yung bata, siya, kahit na nakita niyang sinisilipan, siguro sa pakiramdam niya, nung una, ayaw niya. Pero nung may mga nabibigay sa kanya, may something na, okay na siya. Pero nung may manligaw sa kanya at parang gusto niya mag-boyfriend, ayaw na niya dito. Eh syempre, yung matanda, akala niya, ay gusto ko nito, okay lang, mga ganon. Kaya tuloy-tuloy pa din siya. Tsaka kung titingnan, 2 months na naman ng nanay before siya magsumbong sa barangay na naging hysterical siya. Ibig sabihin, baka din nakikinabang si nanay kasi nauutusan nga niya magbuhat ng mga tangke para ipasok dun sa bahay nila. Kasi kung alam mong delikado yung anak mo, may nangyayaring ganun, pag makikisuyo ka pa dito para tulungan ka, nagagamit din po nila yung lalaki. Kaya lang, iba yung sumbong talaga sa barangay at sa amin. Yun nga. Pero nung lumabas na yun, wala. Yun.
mag-ano. Pero sa ano lang siya, mababa lang yung case no, ay yung lalaki. Kasi yun nga, partly ang ano talaga ng bata doon is kasi minor kasi siya eh. So yun ang parang laban ng bata. Pero kung tutuusin kay nanay, baka pati si nanay madadamay doon. Kasi parang pinapayagan niya. Parang inaano din niya na, okay lang kasi baka nalilibre pa nga sa tricycle yun eh. Kasi service na po yun from Toronto, Yanga pa. Ay, sinasabi na naman ako ng ano. Pero ganun po eh. Parang pinayagan din niya. Pero nung sa mga susunod siguro na medyo nagkakaanuhan na sila. Pero habang ongoing yung case na inaano nila, nagpapasay pa yung bata eh. Yun nga, nagpapatulong pa eh. Paano hihingi ng BPO sa'yo? Siya naman 3 months po nga, nagpa-issue sa amin yun. Kasi sabi nga po namin, 15 days lang. Eh sabi niya, kasi po parang hindi rin po yun eh. Parang may CFA po ganun. Oo, kasi ang ni Yabs nung una, acts, kasi nga, hinahawak-hawakan daw siya. Yung ganun yung nung bata. Pero syempre, sa acts kasi, ito din po ha, pag acts kasi, yung mga pribadong katawan mo ang hinahawakan. O kaya kahit hindi pribado yun, pero yung mga nararamdaman mo sa haplos na iba, oo, yun. Pero kung yung nakasakay kayo, nasagit na ganun ka lang, eh hindi naman yun. No? O di kaya, dahil sa tatayo, nahawakan yung yung dito mo, pero hindi naman niya intention na yun ang hahawakan talaga. Tulad nung sa sasakyan, di ba? Yung dinalang Santa Maria, tapos dadalhin pa ng Turo. Yung pinagbayan ng 30 ba? 20 po. 20. O, di ba? Pero kung tutusin, kung dinala sa akin yun, hindi mapapabente si lalaki. Takot lang po talaga ng ibang Natakot po yung kaya asawa. lang, oo. Kaya lang yung mga nambibiktima na mga ganun, yun nga, tinitignan nila kung kaya ba nilang gawin yun sa tao na yun. Pero kung may alam, yung tao na yun, hindi naman siya makakaano ng ganun yun. Eh, hahawak ka, bas yun eh. Siyempre hahawak ka, tatayo ka. Siguro nahawakan yung dito niya. Sino ba naman sa bas na hahawak pa ng ganun? Ilalabas na nga. O dito doon pa sana, sumasakay sila, tumabi na siya sa kanya, tapos tsaka hawak-hawakan. Yun na yun. Pero pagka hindi naman. So yun po yung isang titingnan natin, kung talagang actual talaga yung nangyari. O kaya hindi sinasadya talaga na nasagit. Tapos sa ngayon po kasi, yung napapansin namin, yung mga kaso namin na acts, na yun nga sa loob ng bus, ang bagsak po nung 11-313 lagi. Hindi na po siya acts. 11-313. Antay-bastos no lahat na po. Pag ganun po ba, ma'am, anong dapat sa barangay? Blatter lang po, tapos sa inyo na. Pag po sa sasakyan. Sasakyan kasi lagi sa inyo to. Opo. Hindi na ninyo blatter, diretso na po sa amin yun. Pag Hindi na sasakyan, po. Parang i-endorse na lang po namin sa inyo. Ihatid lang po. Yun yung sinasabi ko sa inyo na pagka magka-barangay, pwedeng i-hearing kasi 11-313 yun eh. Antay-bastos no, walang kulong yun. Pero kung hindi magka-barangay, nasa sasakyan talaga sila, ayan, idaanin nyo ng medical, tapos dalhinan po ninyo sa amin. Yung suspect ang may medical. Kailangan po, lagi, yung suspect na ito-turn over sa amin, medical ninyo ha. Kasi baka mamaya, biglang may mangyari doon, sinong nag-turn over, barangay po ang babalikan. Kaya yun yung lagi kong sinasabi na dapat proper turnover po tayo. May ito-turn over kayo sa amin, kaya okay lang na mag-blatter din po kayo, tapos papirmahin ninyo kung sinong nag-receive doon sa police station, plus yung medical cert or yung kahit na tatakan lang ng Santa Maria na physical exam yung tao. Ako ma'am, di ba sabi niyo po report ng medical? Di po ba ginagamit siya kapag mag-claim ng medical legal? Ano po yung need na nakalagay doon? Kasi normally po di ba? Sa suspect, iba naman kasi. For medical examination, dahil may violation siya na ganito, allegedly, ganun ang nakalagay doon. Papasahan ko na nga lang kayo pala. May iba pang barangay na walang ganun para sa suspect. Wala po kayo. Sige, magpasa na lang po ako. Buong nga pala for medical. Kasi for medical legal po, karaniwan, complainant po yung nagpapamedical legal, hindi siya yung suspect. Pasahan ko na lang po kayo yung sa suspect para yun po yung pipirmahan ng hospital. Kasi ang nangyayari kasi noon, baka mamaya pinamedical nyo, aantayin pa yun ninyo, akala nyo medical legal ang kukunin. Hindi po. Basta pina-physical exam ninyo na okay siya, nung i-turn over sa inyo, bago nyo i-turn over sa amin. Para yun nga, pag nagkaroon ng problema, sabihin nyo, ay, napamedical na po namin yan. Okay naman po siya. Yun. Bibigyan ko na lang po kayo ng copy. Ma'am, public din yun. Public din. Public din. Kailangan public po lahat. Para alam mo mga lalaki, no? Overuse, hindi pa din. Isa sobra pa po na
lumuwag, kundi baka yung sayo ang lumiit dahil overuse na. Yun. Diba? Kasi minsan, sinasabihan maluwag, kinukumpara pa sa kabit. Sarili, diba? O, hindi, baka kanilang overuse, lumiit na sa kagagamit, sa kung kani-kanino. O di kaya, nagkalyo na, hindi na nararamdaman kung masikip o maluwag yung pinapasuhan. Bakit talagang maliit lang? Oh, di ba? Kasi kung tutuusin natin, nung una naman di ba? Oh, nasasarapan pa yan, masikip di ba? Tapos kung biglang nag-anak ka na ng tatlo, sabihin maluwag na. Ay, naiikis muna ninyo kasi pag puro buka ka. Oh. Ayan, isa pa tayo sa hindi nararamdaman. Ano yung kainan nyo? Ano yung dalaga natin eh? Yung mga dalaga, mga binata, ay nakutensya na kayo. Ganun ba? Lahat ba? Yun. Ngayon, yung mga hindi nakakaramdam, ito pa ang isang tanong ko. Kayo ba lahat, dahil na sa mga anak na, yung mga ginawa ba ninyo yung mga bata ninyo, naramdaman ba ninyo, nasarapan ba kayo doon? Nilabasan ba kayo doon? Abay, buti naman, kasi kayo ba talaga hindi nalabasan. Kahit kailan hindi naranasan kung paano masarapan. Hindi naramdaman paano mag-inig. Yung gano'n. Yung gano'n siya. Hindi totoo. Sa mga nakakausap ko kasi, yung mga parents talaga, pag tinanong ko yun, yung mga nagawa ba ninyo yung mga anak ninyo, nilabasan ba kayo dyan? Nasarapan ba kayo dyan? May iba hindi. Oh. Kaya mayroon nagkakabit. Kasi kahit kailan, hindi niya naranasan masarapan sa sariling asawa. Bakit tutukusin? Pwede mo namang sabihin sa asawa mo kasi asawa mo yan eh. Sabihin ng asawa po, putok na daw. Ay, teka lang muna, ako muna, dito ako nasasarapan. Ganun. Diba? Hugutin muna. Oh. Sabi ko nga, kung hindi kayo nasasarapan, siguro buka ka, iikis muna ninyo yung paan nyo, o kaya kayo na munang gumalaw para maranasan din nyo yun. Kasi yung nasa psychological kasi ng babae, ang gusto natin, maramdaman lang ng lalaki na nagaganahan tayo sa ginagawa nila pero hindi pala. May mga ganun. Para masatisfy lang si lalaki, umul ka ng umul ka talaga, di ba? Sinasapul mo, Hindi totoo. May mga ganun kasi. Kasi nahihiyang sabihin dun sa asawa na teka lang, hindi pa ako nilalabasan. Pero mas walang labasan si asawa niya, okay na. Pero hindi ninyo iniintindi yung mismong sarili niyo. Kasi part ng mag-asawa yan eh. Dapat i-enjoy ninyo parehas yan. Kaya sabi ko, kung laging sa taas siya, ay teka lang muna, ako muna sa taas. Bakit ikaw laging pumuputok? Ako wala man lang. Nangyayari. Diba? Kasi minsan, yung mga ganito, yung hindi ka nanginigalahan. Ibitin. Yun. Kasi minsan kasi, tsaka alam niyo mga ate, diba? Alam niyo kung marami o kunti ang ilalabas ng mga asawa niyo. Oh, nakabasa dati. Nakakasarin pa natin ba wala? Wala yung kasi sa kanya. Parang ka nga rito. Ano ba yung tinatanong nyo? Hindi alam. Ayan, turuan ninyo yung mga hindi tawa kasi kayo ng tawa din na lang. Ano ba yung pinag-uusapan? Pinasarapan ka lang naman.
sa ginagawa niyo. Kasi baka mamaya, dahil todo ungol siya, o todo hiyaw, akala niyo nasasarapan, yun pala, para labasan ka agad kasi pagod na. O, mamaya sasabihin na, pagod saan? Paano yung concept eh? Paano yung concept? Alam mo ba bakit? Ito yun na, mami, salamat ko, wala akong proof. Ewan ko yung iba. So, ang ipot, ganun. Yes. Hindi nagre-reklamo. Isa lang ako, 19 years old, still I'm virgin. Sabi ko, ano ba ito? Nakailan kayo nun bago mabuo? Hindi, overuse na. Bakit nadamay yung sa ano natin, sa psychological, no? Sa mental health natin? May mental health na po talaga. Kasi iisipin natin kasi, pag yung babae kasi parang yun nga, kaya meron nagkakaroon ng kabit, yung parang hindi masaya. Kaya nga lagi namin sinasabi, communication talaga sa mag-asawa ang kailangan. Kung ano yung nararamdaman ninyo, sabihin nyo dun sa asawa nyo. Oh, hindi ako nasasarapan dyan, baka pwedeng ganito naman na. Kasi mag-asawa naman na kayo eh. O, laway ng laway, di ba? Naglabayan naman na kayo, di ba? Nakita natin yung lahat-lahat. Bakit? Ayun. Sabi mo ito, Talaga yan? Tama na daw yan. Talaga yan. Lollipop, turuan ko sa inyo. Baka naman laging nagli-lollipop, pero yung bibig ka nyo, hindi mo pinatikim. Utang mo, kung ano yun. Sabihan naman nyo kasi yung asawa nyo, pagka gusto magpa-lollipop, hugasan. Kung mapapansin po natin, yung mga babaeng laging nasasabihan ng mga ganon, minsan ang ganda-ganda dati, pero nung nag-asawa, parang naging shock na. Hindi naman ninyo nababalitaan na sinusuntok o sinasaktan physically. Pero yun pala, baka yung asawa, baka pala ang pag-galgal. Dami nila may tawag na walang Sa pagdadaldal ng mga asawa nila, yun nga naiipon sa mga babae yun. Yun nga lalo sinasabihan, mabago. Eh kaya maluwag, laylay na, mataba, o kaya payat na. Di ba yung iba kasi, payat na yung asawa, sasabihin wala man lang nalalamas. Pag mataba naman, sasabihin sobra, mabigat na daw. O gano'n, di ba? Iba-iba. Oo, di ba? Hindi mo malaman kung di ba yung hinahawakan mo, pwet ba yun? O kaya, tiyan na, yun. Kaya, yung mga ibang babae, sasabihin mga gano'n, lalo kung dati sexy naman siya. Tapos pagka sinabihan ng gano'n, masama yung loob. Pero hindi nila na ilalabas. So talagang didibdibin na lang nila. Minsan, yung sama ng loob na yun sa mga anak na pupunta. Ano ng anak? Sigaw. O di kaya, gadyak sa mga anak. Kasi hindi nga nila masabi sa asawa. So hindi na naman ulit lalabas yung communication ulit. Dapat, kung mag-asawa kayo, walang sikretuhan. Kasi dati naman, nung mag-jowa kayo, anong oras kakain, anong oras ka uwi, di ba? Updated. Pero bakit kung naging mag-asawa kayo, parang baliwala na? Di ba? Parang napalitan na yung priority. Pero dapat, kung ano yung dating ginagawa ninyo, yun dapat ang gagawin ninyo pa din. Kaya nga yung ibang mga lalaki, sige, kung talagang malibog ka, gusto mo ng iba-ibang babae, ang importante, kung ano yung dating binibigay mo sa pamilya mo, financial, oras, dapat yun pa din ang ibibigay mo. Hindi yung huhugot ka ng oras doon sa pamilya mo para ibigay mo sa kabit mo. Hindi dapat ganun. Para hindi mahalata ni Mrs. Diba? May iba kayang magtago. Pero may iba talaga garapalan. So yun. Oo, vulgar talaga na wala nang respeto nga sa inyo. Pagka sa mental kasi, sabi nga, mas maganda pa na yung binubugbog ka kasi gumagaling yun. Pero pag sa mental kasi, pag sa isip ang tira,
doon tayo nababaliw. Kasi pagka sinabihan ka na pupunta ka sa psychiatrist para patulong, anong sasabihin mo? Ayaw mo dahil hindi naman baliw. Kaya lang pagka hindi mo ginawa yun, doon ka na papunta sa pagiging baliw. At yung nakikita natin sa mga bata ngayon, madali silang mairita, madali silang magalit, madali silang magtampo, at madali silang mag-isip na sasaktan ng sarili at magpapakamatay. Hindi na, kahit sino man dito, hindi natin malaman kung bakit yan naging ganun yung mga bata. Kasi sa ating problema na, wala lang yan, tinatawa natin. Parang malakas pa yung ano natin, sa mental natin, malakas tayo eh. Kaya lang pag sa mga bata ngayon, iba na. Kaya naging mas big deal. Malaking big deal yung sa atin. Yung mga sinasabi sa atin na lagi sa isip ang natin. Kasi lagi tayong isip ng isip hanggang sa baka yung tornilyo natin, lumuwag na nga. So kailangan natin ng tulong. So pag kayo, psychologically abused kayo ng mga asawa nyo, kung ano mga pinagsasabi sa inyo at hindi na ninyo kaya, lalo na pag kapapanganak ninyo, hindi na niniwala sa postpartum, diba? Sabihin, arte mo lang yan, may ganun ba, wala naman, mga ganun. Naiipon at naiipon sa atin yun. So yung ibang mga ganun na nangyayari sa kanila, pag pumupunta sa akin, kung makikita nyo talaga, parang baliw na talaga. Kung mapapansin nyo, kapag-vlogger sa inyo, nanginginig, umiiyak, mamaya tumatawa, mamaya nagtatapangan, pero yun nga, may something na po sa kanila. Sa isip po sa talaga na naapektuhan. So pagka sa psychological, kailangan natin ng psychological evaluation. Lalo kung hindi naman siya sinasaktan physically. So yun ang kailangan. So sa psychological, pwede siya sa public at saka sa private. Public natin, mandaluyong lang tayo pwede makakuha. Sa private, madami naman yan. Okay lang yun. So yun lang kailangan natin para magkasa or magsampa ng kasong psychological abuse in relation to RA 926. Madali na lang yun. Yun. Sino? Dalhin mo sa church. Bata at mga magulang. Dalhin mo sa akin. Schedule mo. Kaya mo masakit sa para makausap ko sila. Pati yung nagre-reklamo. May mga ebidensya siya na yung bata. Isa ko, binalik na lang. Nagkakit magkakatimas ko din. Inutusan siya ng na nakawal yung tita. Pero yung mga niya is 11 years old. Babae. Umalis 10 years old. Tapos meron daw sa sex ang bahay. Hindi, dalhin mo na lang sa akin lahat ng involved kasi kailangan nila ng intervention. Kasi pag pinapabayaan natin yan, lalaki at lalaki sila yung ginagawa. Kasi lalo na yung kailangan kasi maging responsibility talaga nila yung ginagawa ng mga anak at dapat may responsible sila sa mga anak nila. Dalhin na lang ninyo sa akin lahat ng o kung ayaw ninyo dalhin dyan sa police station, sabihan lang ninyo ako. So, hindi niyo ako. Para makausap ko na lang sa barangay, para po naman dyan sa estasyon. Sabihan mo na lang ako, check mo na lang ako. Counseling na lang, tapos yun nga, kailangan pa nila ng mas deeper if it's not na. Kasi pagka hindi po natin binigyan ng action yan, yun na. Kasi ang nangyayari, pag binabalik nila, hindi kinakasama nila tinutulog. Kailangan talaga, kahit papano, may magawa lang tayo kahit konti. Para malaman nila, ay hindi, seryoso pala to. Ay hindi pala ganito lang to, may dadaanan pala, sayang sa oras, sayang sa ganito. Para at least, kahit papano maabala natin, matatak sa isip nila na hindi lang ganito pala to. Ganun. Hindi kasi pwede yung ibalik na lang yung ninakaw, okay na. Hindi, kailangan pa rin dadaan sila. Hindi, kailangan pa rin makapunta sa masabihan. Kasi papasok psychologically sa mga bata na yan, okay lang pala magnakaw kasi papalitan pala ni mama ko. So dapat makorek na yun habang bata pa. Kasi makukorek pa natin yan. Pag naging matanda na kasi wala na, patigas na ulo. So sa psychological, okay na ko tayo sa psychological. Pangatlo, ito na naman, sexual na naman to. Sexually abuse. Mga pinipilit, kahit masakit na. Mapapanganak, go pa din. Pinipilit isubo. Mabaho naman, yun, may nag-i-iyo. Kaya, ano naman, pinipilit ipasok sa hindi dapat pasok.
homosexual is kasi sodomy ang gusto ng asawa. Kasi dahil sa napapanood na naman sa social media. Tapos sasabihin pa niya, sasabihin mo, ginahasa kita, asawa kita, hindi makikita yan, dami-dami mong anak, law-law na yan, sabihin pa sa asawa niya. Pero itong sasabihin ko pagka tayo mga babae, pag pinilit tayo, nagkakaroon tayo ng gasgas dahil hindi siya nagbabasa. Diba? Pero kung gusto natin yan, nagbabasa yan, kahit labas-pasok pa yan, hindi, walang gasgas kasi madulas. Unless isang oras naman labas-pasok na magkakaroon talaga ng gasgas, makakayo pa, diba? Pero kung pinilit ka, dry talaga yan. Kaya, may nakikitang gasgas, which is yung tinatawag ng mga doktor na laceration. Yun yung mga nakikita sa mga nagagahasa. Kaya, alam nila kung talagang rape ang nangyari o kaya ginusto ng isang tao. Kasi, pagka-rape nga yan, nagkakaroon ng gasgas. So, may lacerations makikita. Pero kung hindi pinilit, walang lacerations na nakikita. Unless, binuhusan ka ng mantika para madulas talaga. Diba? So, yun. Makikita po talaga yun. Lubricant. Pwede, wala talagang ano. Kaya lang, magkakahasa ka ba? Magdadala ka ng lubricant pa para madulas yun? Di ba talagang pasok ko lang talaga ang gusto? Pero kung yung sarili mismo natin ang nasisira na, magiging sira din yung pamilya natin. Sabi nga nila, pag pundido ang ilaw, ay talagang madilim na yan. Kahit anong repair dyan, kung sira na, wala na. Kaya kayo mga lalaki, pag umayaw na yung babae talaga at ayaw na talagang nagising na sa katotohanan, nagising na sa hindi na po ninyo yan mapipilit. No? Sa inyong sarili, sa tingin nyo. Hindi na kayo mapipilit, di ba? Kahit anong sorry na, pag nawala na yung pagmamahal mo, o ano pa man sa isang tao na yan, pag nawala, kahit anong gawin niya, lumuhod pa yan, gumulong pa yan, magpakamatay pa sa harap mo yan, hindi na talagang ayaw mo na. Pero nung time na talagang mahal na mahal mo, ikaw ang gugulong, ikaw ang magbibigti para sa kanya, kasi mahal mo nga. Pero darating pa din yung panahon na naiisip mo din na tama na. At sana hindi yung late para masabi mo yung tama na nasa kabaong ka na. Hindi mo na maibabalik yung katawan mo, wala na, malamig na. So yun yung mga bagay na minsan sasabihin natin, wala yan, okay lang naman, kaya ko pa. Pero hanggang sa ay dapat pala nung bata-bata pa ako, baka may nahanap pa akong mas maayos. Ngayong ilang taon ka na, wala na mahanap. Lahat pinunta na sa pamilya na sa huli, ikaw ang naiwang mag-isa. Diba? May mga ganun. So, lagi-lagi, bilang babae, dapat alam natin ang karapatan natin. Kasi kahit ako, dalas ko din naman yan, di ba? Ay, nagpakagaga din ako, lahat ibibigay ko talaga, di ba? O kahit pumatol na sa pokpok, ay okay lang din, hindi ko iniisip yung sarili ko, ay baka magkasakit ako nito. Diba? Wala sa isip talaga yun. Kasi mahal kasi matagal na yung pinagsamahan Yun kasi ang minsan din na parang kumakapit sa atin na ang hirap maghanap ng isang tao na yung uulitin mo yung first base. Ang hirap nun. Kaya gusto mo kumapit na lang doon. Kaya lang, kapit ka ng kapit doon, wala. Hanggang sa uli, ikaw ang masisira. O hanggang sa makabitaw ka na, tapos saka mo may isip na, dapat pala inagahan ko, nakabitaw. Diba? Kasi okay naman pala ako kahit wala pala ito Kaya kailangan ng isang kasama natin, pagka nakakaranas ng ganun, hindi yung pagchismisan siya, o kaya sabihan ng kung ano-ano. Mas maganda sa mukha pa lang niya, tanga ka, tumigil ka na dyan, sumama ka na lang sa amin lagi para mawala yung, para ano pa siya, magising siya. Kasi minsan pag pinagsasabihan mo lang, pero hindi mo naman isinasama, wala pala. Kasi yun ang kailangan mo nila Hindi lang advice natin, yung sasabihin lang natin, kailangan talaga natin tulungan talaga para makabangon. Kasi yun nga, sa mga nakaranas na, mahirap talaga kahit anong sabihin. Tumigil mo, bakit? Ikaw ba ako? Bakit ikaw ba magpapakain sa mga anak ko pag hiniwalayan ko to? Yung ganon. Hindi siya nag-iisip ng alternative na, pwede nga, hiwalayan ko to kahit nagsusustento naman to kasi kung hindi nagsusustento, magkaso na lang ako. Yung ganon. Kaya hindi po naiisip ng isang tao yun. Pagka bulag na sa, iniisip niyang pagmamahal, hindi, katakahan na yun. Diba? Kasi kung mahal ka ng isang tao, hindi ka naman bubugin, bakit gagawin kang panchimba? Bakit mumura-murahin ka lagi? Kung mahal ka niya, gagawan ka ng hindi maganda, bababuyin ka. Hindi na yung pagmamahal, kundi
pang-aabuso na po talaga. So yun yung lagi nating tandaan. Wala pa nga, hindi pa nga nai-love niya. Wala pa. So alam mo na ngayon. Pagka may ginawa sa'yo, yun nga, yung sinasabi ko na case basis lang po talaga, na minsan may naayos, minsan hindi po talaga siya pang-ayos talaga. Na kahit anong gawin po natin tulong, kung talagang hindi naayos na yung pamilya, minsan kailangan na talagang magkahiwalay na, kasi parang mas magandang magkahiwalay na lang sila kaysa magsama sila, kasi baka may mawala pang isa sa kanila. O di kayo mas maayos magkahiwalay at sustento na lang sa mga anak. Yun ang pinaka-importante yung mga bata. Kasi pagka ano na naman, anak na naman ang makakaliwala. So may mga tanong pa po ba kayo? O ba't hindi nabanggit ang financial? Kasi ang financial, hindi daw nakakasuhan yun, sabi nila. Kaya lang kasi, di ba kung mapapansin nyo pang financial, sabi ko sa inyo, diretsyo na po ng court, financial, yung hindi nasusustento, opo. Kasi minsan, ang gusto ni court, magkaharap lang sila kahit minsan, o isang beses lang sa barangay, kung ano mapag-usapan. Tapos pagka hindi tumupad si lalaki, kukunin lang po yung blatter, dadalhin na po ng malolos, plus yung birth certificate po ng bata. Ma'am, kunyari gano'n, nag-court na sila, tapos binabaan na sila ng court, gano'n, tapos nakasunod siya. Tapos, biglang tumigil, pero nasa court na siya. Dalhin ulit po niya ng court. Kasi pagka tumigil sa lalaki, si court na po, o yung mga pau na po natin ang gagawa po ng kaso. Yun yung kaso namin yung isang araw sa inyo, kasi hindi na sa court na nga, tapos Nagsustento na. nagsustento, tapos nag-iwalay na actually, tapos may kinakasamang bago, nung tumigil ng sustento, tapos pinuntahan niya, kasi ayaw na siya kausapin, pati yung mga anak hindi na sinasabi. So, ang nangyari, nung pinuntahan niya, nandito yung babae, pinuntahan niya sa tinigiran, inabol yung phone. So, ang nangyari, inabol niya para kunin yung phone. Tapos hindi na siya, tsaka siya sasalaran. Nung lalaki? Kasi ano ng physical abuse Eh, na. kasi mama, nung pinatawag namin sa barangay, nandun sila, tapos yung babae magpapamedical. Umalis na yung lalaki. Kaya Oh. siya na. Hindi, kahit umalis yung lalaki, regular filing pa din. Opo. Ganun yun. Pero pag Pero sa mas ganun pag nasa court na, paano? court na po uli. Sabihin namin sa court. Opo, kasi may court na po eh. Dalhin niya yung naging usapan po nila sa court. Yun po kasi, kaya court din pinapadiretso kasi bibigyan po kasi ng sabi na sila lalaki. Parang yung ginagawa ng barangay, mag-uusap muna sila. Tapos kung anong napag-usapan, notaryado na agad yun. Pagka hindi sinunod yun, si court na po ang bahala na mag-file ng case o kung anong pwedeng i-file ni babae dun sa lalaki. Pero hindi na po babalik sa atin. Kasi ang financial nga po, mas ano sila sa taas. Kasi alam nila kung ano yung sustento na dapat, na ibigay sa mga anak, kung ano ba talaga ang kaya ni lalaki. Kaya doon dapat ipakita ni lalaki yung payslip niya. Yung mga ganon. Para alam nila kung ano yung paghahatian or kung ano yung pwede niyang ibagay dun sa pamilya niya. Kaya yung mga nabubuntis na mga kilala po natin, kung sino yung tatay talaga ng anak, ipangalan na dun sa tatay, iparecognize na. Kasi mas mahirap pong manghingi sustento kung yung lalaki hindi nakapangalan dun sa birth certificate. O di kaya, kung mas masama, ibang lalaki pa ang nakalagay na tatay nung bata. Yung sa turo. Paano pag gano'n pwede kumangga yung pinipiter ng tatay? Na hindi magbigay kung hindi nakapangalan sa Ipapa-DNA po talaga. Oo, ang turo, mag-process sila ng DNA. Kasi hindi na gusto yung babae. Iba ang nakabuntis, yung boyfriend niya ang sumalo. Nagkahiwalay na sila ng boyfriend, wala nang sustento. Ngayon, hinahabol niya talagang nakabuntis sa kanya. Tapos sasabihin sa akin, kahit kailan daw, hindi siya dinalaw noong boyfriend niya. Hindi ako naniniwala. Para nagsama ka. Yun nga, nag-live-in nga sila, tapos ina ko yung anak. Ano yun, walang bembang, basta ganun lang. May pagmamahal na yung beba. Oo, meron yun, imposible yun. Ay, ganun. Oo, kasi sa init ng katawan lang ng lalaki. O, di kaya gusto niya, may tumayong tatay, di pinagbibigyan sa lalaki. Sabi ko, pagkadisatay mo ng bala daw siya ng father para isa lang daw niya na ipase. Allegation niya yun. Malalaman lang natin kung pagkalabas na po yung DNA. Pag sa DNA, ganito po ha, kasi mahal po talaga yun. Advice sa inyo, pwede naman magpatulong kay Senator sa Tolfo. Pero sana hindi naman nila sabihin na walang tinulong ang barangay at saka polis. Kasi minsan, nakakasama ng loob na sasabihin walang tinulong ang barangay at saka polis, kaya doon na daw sila napunta. Imbis na sabihin na wala pa kasi pambayad sa DNA, kaya kami magpapatulong.
Oo, di ba? Dapat sabihin. Oo, dapat diretso na sabihin. Wala po kaming pambayad talaga, kaya humingi kami ng tulong. Kasi hindi malaman ng pulis at barangay kung sinong tatay. Kasi totoo naman, bakit alam ba natin kung kailan nila ginawa yun? Siya lang naman talaga ang nakakaalam. So yun, i-alas na natin yun. Sa pagbibigay ng kaunting token of appreciation, iaanyayahan po kayo sa harapan. Baka token, balon na. Picture lang po. Below po ulit.